Magandang araw! Ang tatalakayin natin ngayon ay ang dula, kahulugan, bahagi, uri at elemento. Ano nga ba ang dula? Ito ay isang uri ng panitikang nahahati sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakang layunin nitong itanghala ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay, maliban na lamang sa ilang dulang likha ng malikhain at malayang kaisipan. Ayon kay Aristotle, ito ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa kalikasan ng buhay. Ipinakikita nito ang realidad sa buhay ng tao, gayon din ang kanyang mga iniisip, ikinikilos at isinasaad. Ito ay isinusulat at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe. Script. Lahat ng itinatanghal na dula ay naaayon sa isang nakasulat na dula na tinatawag na script. Ang script ng isang dula ay isang script lamang at hindi dula, sapagkat ang tunay na dula ay yaong pinanonood na sa isang tanghala na pinaghahandaan at batay sa isang script. Eksena. Ito ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Tagpo. Ito ay ang pagpapalit o ang iba't ibang tagpuan na pinangyarihan ng mga pangyayari sa dula. Ang tatlong bahagi ng dula, simula, gitna at wakas. Sa simula, mamamalas o makikita dito ang tauhan, tagpuan at suliyap na suliranin. Sa gitna naman matatagpuan ang saglit na kasiglahan, ang tunggalian at ang kasukdulan. Sa wakas matatagpuan ang kakalasan at ang kalutasan. Una, trahedya. Isang uri ng dula kung saan ang bida o ang protagonista ay humahantong sa isang malungkot na wakas. Maaari siyang mamatay o mabigo sa paglutas ng kanyang suliranin. Nagmula ang ganitong uri ng drama mula sa mga sinaunang Gresya. Pangalawa, melodrama. Ito ay isang dulang may malungkot na sangkap, ngunit nagtatapos ng kasiyasiya para sa mga pangunahing tauhan. Humihikayat ito ng pagkaawa para sa protagonista at pagkamuhi naman sa mga antagonista. Pangatlo, parsa. Isang dulang pangunahing layunin ay magdulot ng katatawanan sa mga manonood sa pamamagitan ng kawili-wili ng mga pangyayari at mga pananalithang lubhang katawa-tawa. Gumagamit ito ng eksaheradong pantomina at komikong paraan ng pagsasalita. Ang pang-apat ay komedya. Ang uring ito'y nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkakasundo. Ang wakas ay kasiyasiya sa mga manonood. Panglima, sainete. Ang pinakapaksa ng uring ito ay ang mga karaniwang ugali katulad ng parsa. Ang dulang ito ay may layuning magpatawa o maghatid ng kasiyahan sa mga manonood. Mayroon tayong iba't ibang elemento ng dula. Una, script o nakasulat na dula, banghay o plot. Ito ang pinakang kaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon dito. Kung kaya, walang dula kung wala nito. Dito nakikita ang banghay ng isang dula. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at sitwasyon sa pamagitan ng mga karakter na gumagalaw sa tanghalan. Pangalawa ay ang mga gumaganap o aktor o karakter.
Ang mga aktor o ang gumaganap ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang bumibigkas ng dialogo, nagpapakita ng iba't ibang damdamin at ang pinanonood na tauhan sa dula. Sa tauhan umiikot ang mga pangyayari. Pangatlo, dialogo. Ang mga bitaw na linya ng mga karakter na siyang sandata upang maipakita at maipadama ang mga emosyon. Nagiging mas maganda at makapangyarihan ang dula kung may mga malalakas at nakatatagos na mga linyang binibitawan ng mga aktor. Pang-apat, tanghalan. Anumang puok na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Ito ang tawag sa kalsada, silid o kaya ay entablado na pinagtatanghalan ng isang dula. Tanghalan ang silid na pinagtatanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Panglima, taga-direhe o direktor. Ito ay ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nag-i-interpret sa script mula sa pagpapasya sa itsura ng tagpuan, damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Pang-anim, ang mga manonood. Hindi maituturing na dula ang isang binansagang pagtatanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Hindi ito maituturing na dula sapagkat ang layunin ng dula ay maitanghal sa tanghalan. Kapag sinabing maitanghal, dapat mayroong makasaksi o makapanood. Pampito ay ang tema. Ito ay ang pinapaksa ng isang dula. Naiintindihan ng mga manonood ang palabas base na rin sa tulong ng pagtatagpi-tagpi ng mga sitwasyon at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at pag-arte ng mga aktor sa tanghalan. Naililitaw ang tunay na emosyon ng mga aktor sa tulong ng paglinaw ng tema ng dula. Nawa ay nagmakabuluhan ang inyong pag-aaral. Maraming salamat.